Senator Bongo, Senator Amy, Senator Bato, Senator Cayetano at Senator Padilla, hindi napigilan ang pagiging PNP chief ni General Torre III. Hinirang bilang bagong hepe ng PNP si CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. He rose to prominence in March when he led the arrest of former President Rodrigo Duterte on a warrant from the International Criminal Court. And his spiritual advisor is tapped to lead the Philippine National Police. Ang nanguna noon sa operasyon, si Criminal Investigation and Detection o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy noong nakarang taon na ilang linggo nagtagal. Direktor pa siya noon ng Davao Police Regional Office. Ang dalawang malalaking misyong ito, kabilang daw sa mga naging dahilan sa pagpili kay Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must exhibit some high degree level of performance. But there may be other qualities of General Torre that you might have considered. Lahat ng promotion reward yan, but most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Bakit di nila napigilan? Kahit anong galing mo sa larangan ng politika, may mga bagay na kahit ikaw ay mapapatras. May iniikot na balita. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, General Nicolas Torre III. Isang opisyal na minsan nang pinutakte ng batikos. Pero ngayon, Chief of the Philippine National Police na. Pero teka lang, hindi ba ito ang parehong Torre na pinuna mula pa sa panahon ni Quiboloy hanggang kay Duterte? Pero bakit siya ngayon ang pinili para sa pinakamataas na posisyon sa PNP? Isang opisyal, dalawang bigating aresto. Habang ang masay abala sa araw-araw, si Torre ay tahimik na naglalatag ng mga hakbang. Quiboloy, Duterte, dalawang pangalang tila untouchable, ngunit parehong bubagsak sa ilalim ng kanyang operasyon. Pero sino nga ba ang nasa likod ng promosyon ni Torre? Enter Amy, Bato, Bongo, Cayetano at Padilla. Ngayon bumaliktad ang mundo ng politika, hindi mapigilan ang tila bulungan sa Senado. Bakit hindi siya napigilan ni Amy Marcos, Bongo, Bato, Cayetano at Padilla? Pero bakit tila wala talaga silang magagawa? Dahil ba may basbas mula sa itaas? O dahil ba may mas maraming panglaro ang nagaganap? Torre versus Titans. Senadora Amy, pinangunahan ang rekomendasyon sa ombudsman. Kaso laban kina Marbil, Torre, Remulla Brothers at Special Envoy na Kanilaw. Ang sentro, ang di umano'y illegal na pag-turnover kay Duterte sa ICC. Pero habang ginugulong ang rekomendasyon, isang bomba ang sumabog. Torre is the new Chief of PNP. Oo, pinakamsusing investigador, kinatatakutang CIDG head at mismong pulis na humuli kay Duterte. Ngayon ay chief ng buong PNP. Tila checkmate. They are prepared to face all charges. Hindi natakot, hindi umatras. Sa halip si Torre at si Marbil ay buong tapang na humarap sa kamera. Handa na sa lahat ng kaso, hindi nagkaila, hindi nagtago. We acted within the law, ika pa nila. Pero kung legal ang lahat, bakit tila gustong-gusto ng ilang senador na pagbabayarin sila? Dahil ba nasarasaan ang interes o baka naman natapakan ng pride? I won't belabor the point. May mga nagsasabing si Torre ay simbolo ng bagong pulis, matapang, walang sinasanto, na mga kawatan, kahit dating pangulo pa. Pero may ilan namang nagsasabing puppet lang siya, na ginamit, na isinilang, ngunit sa likod ng lahat, isang katotohanan ang lumilitaw. Walang nakapigil sa kanya, hindi sina Bato, sina Amy, Bongo, Cayetano o Padilla, o kahit sino pa sa politika. Therefore ang tanong, kung hindi nila siya napigilan, sino ngayon ang tunay na may hawak ng kapangyarihan? At higit sa lahat, sino ang susunod? Tapos na ba ang laro? O nagsisimula pa lang ang totoong laban? Abangan dahil minsan ang hindi inaasahan, siya ang tunay na bida. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. 1:18 verse 36.
Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa mundong ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa mundong ito, ipaglalaban sana ako ng aking mga lingkod upang hindi ako maibigay sa mga pinuno ng mga Hudyo. Ngunit ang kaharian ko ay hindi mula rito. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng kapangyarihan, politika at pagkakampi-kampi sa mundo, ipinakita ng ating Panginoong Hesus na ang tunay na otoridad ay hindi nakasalalay sa ranggo, posisyon o koneksyon, habang ang mga lider ng sanlibutan ay nag-aagawan ng kapangyarihan at hustisya ay tila na isasandabi. Ang kaharian ng ating Panginoong Kristo ay nananatiling dalisay, makatarungan at walang bahid ng pansariling interes. Ang ating Panginoong Hesus hindi umasa sa sandata o politika upang ipagtanggol ang kanyang misyon. Sa halip, siya'y nanindigan sa katotohanan kahit ito'y magatid sa kanya sa krus. Kaya sa mga panahon nalilito tayo kung sino ang tama, kung sino ang totoo, tandaan natin, ang sukatan ng katwiran ay ang ating Panginoong Hesus mismo. Hindi ang tao ang huling hukom, kundi ang ating Panginoong Kristo na hari ng lahat. Kahit habang may kabuluhan sa literato, ituon natin ang ating tiwala sa ating Panginoon, ang ating Panginoong Diyos, dahil sa kanyang kaharian walang palakasan, kundi pananampalataya, at sa kanya lahat ng bagay ay may saysay, kahit ang mga tila hindi makatarungan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming tanging hari. Sa gitna ng kaguluhan at kalituhan sa mundo, Ikaw ang aming tanggulan at gabay. Turuan niyo po kaming tumingin sa iyo, hindi sa mga tagumpay o kabiguan ng tao. Sa iyo lamang ang tunay na katarungan at kapangyarihan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, at patuloy niyo pong alagaan ang aming mga lider, gayon din ang buong sambayan ng Pilipino at ang lahat ng tao sa buong mundo. Na tulungan niyo po kami na matanggap na ang ebanghelyo ng aming Panginoong Diyos sa kanyang muling pagparito upang kayo po ay darating na. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at tulungan niyo po kami italaga ang aming buhay sa inyo mula ngayon at magpakailanman, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa paglinig ng aming mga panalangin, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.